sa restaurant, hindi nila isinasagawa ito eh. Bakit? Nahihiya sila eh. Sa mga simpleng bagay na ganito, Kuya Min, ay mukha yatang nalilihis tayo sa ating pananampalataya. Tandaan natin, ang itinatatak natin sa ating katawan ay ang tatlong persona na kinikilala natin na nandito sa binasa mo, Kuya Min. Anak, Espiritu Santo. At ang Ama ay alam na natin. So kung tutuisan natin, saan ba natin itinatanda ang Ama? Sa itaas ng ating noo. Bilang pagkilala na laging nasa sa isip tayo ng Diyos sa bawat sandali, sa bawat saglit ng ating buhay. Dahil oras na isang saglit lang, na makalimutan ka ng Diyos, hindi ka na niya inisip, abay-babay na sa mundong ito. Itinatatak natin ang anak dito sa ating tiyan dahil siyam na buwan dinala ng mahal na inang Berhen ang ating Panginoong Jesus. Ang ating mahal na ina ang kauna-unahang templo ng ating Panginoong Jesus. Kaya itinatatak natin ito sa ating tiyan. Itinatatak natin sa magkabilang balikat ang banal na Espiritu dahil ipinasasakop natin ang buo nating katauhan, ang buo nating pagkatao, ang buo nating kaluluwa sa banal na Espiritu. Pagkatapos ngayon, nahihiya kang itatak ito. At marami pa rin ang tumutilig sa nito, na ang sabi ng mga magagaling sa banal na kasulatan, lalo sa ibang mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, bakit kayo nagkukrus? Hindi po nila nalalaman eh, kung anong ibig sabihin ng ginagawa natin eh. Hindi nila alam. Kaya kahit na ang mga Katoliko, tanungin mo, sa dinami-dami ng mga Katolikong pumapasok sa simbahan, kung ito'y 100, tanungin mo, anong ibig sabihin ng ginawa mo? Hindi nila alam. Bakit? Kaya kung minsan tinatawag tayong mga Katoliko eh, napakasakit eh, pero katotohanan. Ang sabi nila sa atin, kayong mga Katoliko, bukod sa liku-liku na kayo, may katupa ang inyong ulo. Eh bakit? Totoo eh. Eh isipin mo, gagawin mo yung hindi mo alam kung anong kahulugan ang ginawa mo? Sa mga sandaling ito, sa mga bagay na ginagawa natin, parang itinatakwil natin ang Panginoon. Ikinahihiya natin siya. Sabi nga ni Kuya Ben kanina, ang banal na Espiritu eh. Sabi niya, magkasala ka na sa anak ay may kapatawaran. Ngunit ang magkasala sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Ang unang example nito, mga ginigili naming tagapakinig, ay ang mga nagpapakamatay. Bakit? Binabaliwala nila ang banal na Espiritu. Ito'y napakalaking pagkakasala sa Diyos, lalo tigit sa Espiritu Santo. Alalahanin natin sa ngayon. Ang namamahala sa ating ibinilin tayo ng Panginoong Jesus sa kanyang mga lagad. Tandaan ninyo. Isusugo ko ang banal na Espiritu sa inyo upang siyang kasama nyo habang panahon ay panahon. So, kung titingnan natin ito, siya ngayon ang namamahala sa atin. Siya ang gumogovern sa atin. Siya ang nagdidikta sa atin. Siya ang nagtuturo sa atin ng daan patungo sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag nating baliwalain. Ang gawain ng Espiritu Santo ay i-guide tayo at mahalin niya tayo. Huwag nating kikitlin ang ating buhay. Ito'y walang karapatan ng sino man. Nakitli ng kanyang buhay, ang may karapatan lamang kumuha ng ating buhay ay ang Diyos. Ang sino man ay walang karapatan. Kung minsan maraming mga may problema,
ang tanging solusyon nila ay ang magpakamatay. Tawagin po natin ang Diyos, tawagin natin ang banal na Espiritu. Patulong tayo sa Kanya, at tinitiyak ko po sa inyo, mga ginigiliw namin tagapakinig, ituturo niya ang dapat nating gawin sa ating mga suliranin. Amen. Yan po ang pananaw nito po ng ating mga kasama ni Kuya Bert, ni Kuya Joe, at ni Kuya Ben. Totoo po yan. Alam po ninyo, meron kasabihan na God is present everywhere. Ang Diyos daw ay laganap saan man dako. At yan ay sa pamamagitan ng Espiritu. Kasi ang Espiritu na yan yung namamahay sa atin, na nagbibigay ng inspirasyon sa atin. Pero kung magkamisa ng tao, hindi napakukontrol dito sa Espiritu ng Diyos na ito. Yan ho ang mali sa tao. Hindi tayo napapasakop dito. Pagka ngayon nagdadasal tayo, minsan dumaan na lang sa isip natin, akala natin, basta lang sinabi natin. Once na yan ho'y inisip natin, bumukang bibig natin, nagdasal tayo tungkol sa Diyos, humingi tayo ng gabay sa Kanya. Alaga na po yan. Alam ho ng Diyos yan. Hindi ba? Alam ng Diyos yan sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. At itong Espiritu ito yung namamahay sa atin. Ito ang nagbibigay ng lakas sa atin na hindi matanggap ng tao. Kaya pagka ang tao'y nakukuha sa kasalanan, nalulungkot ito. Totoo yan. Pagka ang tao yung nabubulit sa kasalanan, yung hindi maibadling sa nalulungkot ang Espiritu. Hindi siya makalapit. Hindi siya makalapit sa atin o pinagbabaliwala natin. Kaya mahalaga ho ito, sapagkat tingnan ho ninyo yung bandang huli, sapagkat sa oras na yun, ang Espiritu Santo magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Siya yung nagbibigay ng inspirasyon sa tao. Kaya yung iba, pagka, sabi nga ni Kuya Ben, pagka tayo'y nag-sign of the cross, kasama yung Espiritu Santo, hindi na... Ikinahihiya. Basta, ang napapakinggan lang natin, ito naman talagang laganap na nakikita natin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ganun lang sila, pero yung Espiritu, hindi nila nababanggit. Nakakalimutan. Nakakalimutan nila yon.